Eat Bulaga Management, abay meron pong nakakagulat na revelasyon patungkol kay Bimby at Raisa May Dizon. Ano nga ba ang mga susunod na ganap? At totoo nga bang si Bimby Aquino Yap na ang pinakabagong host na mapapanood natin sa Eat Bulaga sa TV5? At dahil po dyan, may mga critical na tanong po na lumalabas ngayon. Ang unang tanong, sikat lang ba siya or sikat lang daw ba si Bimby dahil anak siya ni Kris Aquino o may sapat bang talento siya para maging isang regular host? At pangatlong tanong, karapat dapat ba siyang mabigyan agad ng malaking exposure? At paano naman ang ibang aspiring host? Nepotismo ba o tunay na kakayahan ang dahilan ng kanyang pagtanggap ng publiko? So yan ang ilan sa mga bibigyan pansin po natin sa ating pong ulat ngayong hapong ito. But before that, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ngayong araw pag-usapan natin dahil si Bimby Aquino po ay umani ng papuri bilang guest host at ang tanong ng marami, handa na ba siyang maging susunod na malaking TV personality? Isa sa pinag-uusapang pangyayari ngayon dito po sa mundo ng showbiz. Ngayong June 2026 ang paglabas si Bimby Aquino Yap bilang guest host sa Eat Bulaga. Matapos ang ilang taong hindi gaanong aktibo sa telebisyon ay muling nasilayan ng publiko ang anak ni na Kris Aquino at James Yap sa isa sa pinakamatagal at pinaka-popular na noontime show sa Pilipinas. Marami ang nagulat dahil hindi na ang dating batang si James Yap ang kanilang nakikita. Sa halip, hindi na si Baby James, Sa halip isang matangkad, kumpiyansa at mahusay magsalitang binata ang humarap sa kamera. So dahil dito, mabilis na umani ng papuri si Bimby mula sa mga manonood at netizen. Maraming nagsabing namana niya ang husay sa pag-host ng kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na television host sa bansa. Ang kanyang paglahok bilang guest host ay hindi lang simpleng guest appearance. Para sa marami, isa itong pagsubok kung handa na ba siyang bumalik sa industriya ng entertainment at kung kaya ba niyang bumuo ng sariling pangalan sa labas ng impluwensya ng kanyang sikat na pamilya. Matagal nang nasa mata ng publiko si Bimby. Bata pa lamang siya ay nakikita na siya sa mga commercials, pelikula at television appearances kasama ang kanyang ina. So dahil dito, nasubaybayan ng publiko ang kanyang paglaki. Ngunit sa mga nakaraang taon, naging mas pribado ang kanyang buhay. Nakatuon siya sa pag-aaral at sa pagsuporta sa kanyang ina sa gitna ng mga hamon sa kalusugan nito. Kaya naman nang muling makita si Bimby sa Eat Bulaga, maraming manonood ang natuwa at na-curious kung ano ang kanyang plano para sa hinaharap. Ang kanyang paglabas sa programa ay agad na nakakuha ng atensyon, hindi lamang dahil anak siya ni Kris Aquino, kundi dahil ipinakita rin ni Bimby ang kumpiyansa at kakayahang makisabay sa mga veteranong host ng programa. So, base po sa ulat, si Bimby po ay nag-practice, nagkaroon po siya ng training para po sa hosting at the same time nagte-train din po siya para naman sa pagkanta. Parang yun yung pinaka-communicator sa kanya ngayon, pagkanta at pag-host. So, isa sa mga unang napansin ng mga manonood ay ang kanyang paraan ng pagsasalita. Malinaw, direkta at may kumpiyansa. Ayon sa maraming netizen, natural ang kanyang pag-host at hindi siya mukhang pilit o kinakabahan. Bagkus para siyang matagal ng bahagi ng programa. Marami rin ang nakapansin na mayroon siyang sense of humor at mabilis makasabay sa mga biruan ng mga host. Ito ang isa sa pinakamahalagang sangkap ng isang noontime show host. Kaya naman sinasabing talagang napakalaki po ng impluwensya ni Miss Kris, Hindi maikakailan na isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang interest ng publiko kay Bimby ay ang kanyang pagiging anak ni Kris Aquino. Sabihin nyo na po na nepotismo yan, 'di ba? Pero yung pagiging son naman niya ay hindi naman po niya ginamit yun sa masama, 'di ba? Lahat naman nung ginagawa niya is for good. Si Kris ay kilala bilang Queen of all media sa loob ng maraming dekada. Naging mapatagumpay siya bilang television host, actress, producer at endorser. So dahil dito hindi maiiwasang ikumpara si Bimby sa kanyang ina. Maraming netizen ang nagsabing namana niya ang talino at kakayahan ni Kris sa pag-host katulad ng kanyang ina. Mabilis siyang mag-isip, mahusay magsalita at may kakayahang gawing masaya ang usapan.
Gayunpaman, may ilan ding mga nagsasabing hindi dapat agad siyang ikumpara kay Chris. Magkaiba ang kanilang panahon at magkaiba rin ang kanilang personalidad. Para sa ilan, mas mahalagang hayaan si Bimbi na bumuo ng sarili niyang pagkakakilanlan kaysa piliting sundan ang eksaktong yapak ng kanyang ina, no? So, nagkaroon din ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, no? O sa mga netizen. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis ang naging usap-usapan ng kanyang guest hosting ay ang reaksyon ng social media. Marami kasing mga netizen ang nagpahayag ng matinding suporta. Ang ilan nagsasabing may potential siyang maging regular host sa telebisyon. May mga nagsasabing nakakatuwang makita kung paano siya lumaki mula sa pagiging batang madalas makita sa mga interview at hanggang sa pagiging isang maayos at matalinong bata. May mga komento rin na nagsasabing tila handang-handa na siya para sa mas malaking opportunity sa industriya. Sa kabilang banda, mayroon ding mga netizen na nagsabing dapat maghintay muna ang publiko bago gumawa ng malaking konklusyon. Ayon sa kanila, isang guest appearance pa lamang ito at kailangan pa niyang patunayan ang kanyang kakayahan sa mas mahabang panahon. Siyempre may mga kontrabida dyan. Alam niyo naman yung mga kontrabida, sila yung mga bashers na inggitera na hindi naman nila kayang gawin yung ginagawa ng mga binabash nila. Yun lang yun. So, pero syempre, umani rin ito ng mga positibong pananaw. Maraming dahilan kung bakit positibo ang naging pagtanggap ng publiko kay Bimbi. Una, nakita ng mga tao ang kanyang kumpiyansa. Pangalawa, mahusay siyang makipag-ugnayan sa audience. Pangatlo, may likas siyang karisma na mahalaga sa isang television personality. At pang-apat, maayos ang kanyang pakikitungo sa mga kasamahan sa programa. Panglima, ipinakita niyang hindi siya natitinag sa pressure ng live television. Ang mga katangiang ito ay mahalagang pundasyon para sa isang matagumpay na talagang inaharap. Gayunpaman, hindi rin mawawala ang mga kritisismo. May mga nagsasabing atensyong nakatatanggap niya ay dahil sa kanyang apelido lang. At ayon sa mga kritiko, kung hindi siya anak ni Chris Aquino at James Yap, maaaring hindi ganun kalaki ang interest ng publiko sa kanyang guest appearance. Grabe, no? May ilan din nagsasabing kailangan pa niyang magkaroon ng mas maraming exposure upang tunay na masukat ang kanyang kakayahan. May mga netizen din nag-aalala na baka masyadong mataas agad ang inaasahan ng publiko sa kanya. At ganun din yung pressure, no? May mga hamon na hinaharap siya. Ngunit, may iba namang naniniwala, no, na talagang ang tunay na sukatan ay kung paano niya gagamitin yung opportunity. Sa industriya kasi ng entertainment, maraming artista at host nagmula sa kilalang pamilya, ngunit hindi lahat ay nagtagumpay. Sa huli, syempre, yung talento at disiplina at dedikasyon pa rin ang magtatakda kung magtatagal ang isang personalidad sa industriya. So, ang tanong po ng marami, maaari ba siyang maging regular host? Ito marahil ang isa sa pinakamalaking tanong matapos ang kanyang guest hosting. Maraming nanonood at magsasabing kaya niyang maging regular host sa Eat Bulaga. Mayroon siyang magandang speaking skills, kumpiyansa sa harap ng camera at kakayahang makihalubilo sa iba't ibang personalidad. Bukod dito, may natural siyang appeal sa mas batang audience, habang ang nostalgic factor naman para sa matagal nang sumusubaybay sa kanya. Kung bibigyan siya ng mas maraming pagkakataon, posible siyang maging isa sa mga bagong mukha ng noontime television, 'di ba? At hindi rin natin maikakaila na nagkaroon siya ng malaking impact, no, sa Eat Bulaga kasi hindi na nakatulong yung kanyang paglabas sa programa upang muling makuha ng interest ng maraming manonood. Ang Eat Bulaga ay isa sa pinakamatagal na noontime show sa bansa at patuloy isang naghahanap ng mga bagong personalidad na maaring makadagdag sa programa. Syempre nga naman, 'di ba, parang nag-iiba kasi yung taste ng mga manonood. So, blessing in this, guys, na si Bimbi Yap ay napabilang sa Eat Bulaga dahil kuha niya yung mga Gen Z Gen Z na manonood, 'di ba? Hindi naman pwede na puro si Vic Soto lang, si Mr. Joey De Leon lang nandun, si Maine Mendoza. Nag-iiba kasi yung mga audience mo nila, 'di ba?
So, ang pagpasok ng mga basbatang personalidad ay mahalaga upang manatiling relevant ang programa sa bagong henerasyon. Sa kaso ni Bimbi, nagdala siya ng panibagong energy at excitement sa audience, no? Sa ngayon po, ay wala pa pong opisyal na pahayag tungkol sa pagiging regular host ni Bimbi. Ngunit, malinaw na marami ang interesado sa kanyang susunod na hakbang. Maaaring mag-focus siya sa hosting, maaari rin bumalik siya sa pag-arte, at posible ring pagsabayin niya ang dalawang larangan.